Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Sino pong masaya na naririto kayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Amen. Sino po ang nakakatanda pa kung ano po yung ating pinakatema itong month of March? Ano po? Destined to be like Christ. Huwag po ninyong kakalimutan yan. Habang nabubuhay po tayo, yan po yung dapat nasa isip at puso po natin. Na maging katulad po tayo ni Kristo habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, habang hindi pa po dumarating ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga po, natalakay po natin ang mga napakagandang mga mensahe po ng ating Panginoon na ating pinag-aralan sa loob ng 3 linggo. Ano po? Yung una, ano po ba yun? Christ, ano po? Tayo po ay maging katulad ni Kristo sa pag-ibig. Ano po? Be like Christ in His love. Sino po yung marunong na ngayon na magmahal sa kanyang kaaway? Di taklapa mo. Aba, tandaan po ninyo yung destined to be like Christ. Amen po ba? Dapat maging katulad po tayo kung paano po minahal, inibig ng Diyos tayo noon pa lang na makasalanan tayo, namatay na po si Kristo para sa atin. Lagi po natin tandaan yan. Pangalawa po, ano po yan? Being like Christ in humility. Sino po yung marunong ng magpakumbaba ngayon? Mas maigi po yung nagpapakumbaba kaysa yung nagmamataas. Dahil po yung nagpapakataas, binababa po yan, binabagsak ng Diyos. Kung sino naman po yung nagpapakumbaba, itinataas po ng Diyos yan. Amen po ba? Tandaan po ninyo, destined to be like Christ. Pangatlo po, last Sunday, ang atin naman pong tinalakay ay yung pong forgiveness. Ay, walang nag-amen. Mahirap po talaga ang mag-forgive. Pero sino na po ang nakagawa nito? Sino na po yung nakapag-release ng forgiveness? Amen. Dapat po wala na tayong puot. Ano po? Sa puso po natin. Dahil sabi po ng salita ng Diyos, wag na po hayaan, magpatawad na po tayo habang, wag po nating hayaan na, lumubog ang sikat ng araw na meron po tayong sama ng loob. Dapat magpatawad tayo. Sabi nga po, nagtanong po ako sa aking mga tinuturuan kahapon, paano ba yung forgiveness sa inyo? Sabi ko, yung iba po, meron daw pong panahon. Pero ang sabi ng salita ng ating Panginoon, huwag ninyong pahayaan na lumubog ang sikat ng araw na may puot, may galit kayo sa inyong puso. Di ang ibig sabihin, kung ngayon nag-away tayo, at ikaw bilang mananampalataya, dapat at that moment, ATM, nagpatawad ka na. Hindi po yung may process. Ay, pag-iisipan ko muna, mamaya na lang. O kaya bukas na lang, kapag wala na yung sama ng loob ko. Pero ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung standard niya? Huwag po nating ibababa yung standard ng Diyos. Doon po tayo, manatili tayo sa standard. Kung sinabi ng Diyos, magpatawad ka kaagad, magpatawad ka. Dahil tayo, pinatawad po niya tayo. Wala pa man tayo sa mundong ito. Makasalanan pa lang tayo, pinatawad na po tayo ng Diyos. Amen po ba? At kaya, ngayon po, isa na naman sa, kung paano tayo maging katulad ni Kristo bilang mga mananampalataya, be like Christ in intimacy with God. Tayo po, nakilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang, tagapagligtas po natin. Tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas po natin. Kaya ang dapat po nating unawain at mailagay, maiukit po sa ating puso't isipan ay yung maging katulad tayo ni Kristo sa bawat oras, minuto, segundo, 24/7 ng buhay po natin. Wala pong exemption. Amen po ba? Dahil ang ating Panginoong Hesus
Noong nabubuhay po siya dito sa mundong ito bilang tao, nagkatawang tao, nagawa niya po yan. Bakit? Dahil nga meron siyang intimate relationship sa Diyos Ama. Kaya nga po tayo bilang mga mananampalataya, ito po yung ating dapat gawin. Hindi po automatic ito, talagang sasadyain natin, nanasain po natin na tayo mismo gagawa ng paraan, maglalaan ng paraan, ng oras, ng panahon. Ilalagay po natin ang Diyos lagi sa unahan. Priority po siya lagi sa lahat ng ating mga ginagawa. Yan po yung may intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya nga sa James chapter 4 verse 8, ano po ang sabi dito? Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kung babasahin po natin ang James chapter 4, dito, nagkakaroon po dito ng alitan, ng inggitan. Ano po? Yung mga mananampalataya. Kaya nga sinabi ni James, come close to God and God will come close to you. Dahil po kung tayo po ay walang intimate na relationship sa ating Panginoon, hindi po ganyan kaigting. Ano po, yung pakikipagniig natin sa ating Panginoon. Alam po ninyo, kapag idle ang ating kaisipan, marami pong mga iba-ibang kaisipan ang pumapasok o ang inilalagay o nailalagay ng kaaway sa ating kaisipan. Kaya dyan tayo nakakagawa po ng hindi maganda. Pero kung tayo po ay may intimate, lagi po natin pinag-aaralan, minimeditate, nananalangin, nakikipag-usap sa ating Panginoon, ang kaisipan na ito ay matatransform, marirenew, at ang laging laman po nito, ang kabanalan. Kaya nga po dito, makikita natin kung paano po ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya po sa atin kung paano ang merong intimate relationship sa Ama. Kaya nga po yung una po nating topic, dito, be like Christ in intimacy with God because Jesus always communed with the Father. Pag sinabi pong commune, ito po yung pakikipagniig. Ano po yung manalangin ng taimtim. Sino po yung nakagawa na nito? Na-experience na po yung manalangin na may taimtim sa kanyang puso. Iilan pa lang. Kaya nga po ngayong umaga, ito po yung ating message. Ano po? Ito po yung mensahe natin. Alam ko po, marami pa po sa atin nag-i-struggle dito sa word na intimacy, yung pakikipagniig sa ating Panginoon. Pero kailangan po ito. Napapansin po ba ninyo, kapag gagawin na ninyo ito, yung magme-meditate kayo ng salita ng Diyos, ano po, mananalangin kayo, bumibigat yung mata ninyo, yung talukap ng mata ninyo. At itong katawan na ito pong shoulder po natin, lalong bumibigat. Lalo na kapag nakaupo ka doon sa kama. Ano po? Kaya nga po maigi, kapag nagdi-devotion po tayo, nagkakaroon po, nananalangin tayo, umalis po tayo sa kama. Dahil malaking tukso yan. Pag hiniga mo yan, nananalangin, makakatulog ka na. Ano po, hindi ka na makakapagbasa. Punta po kayo doon sa mga secret place po ninyo o kung saan po ninyo laging kinakausap ang ating Panginoon. Kaya nga po dito ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung paano po yung makipagniig sa Ama. Jesus immersed Himself in prayer and fasting. Ito po yung kanyang ginawa. Ito po yung minumodelo niya sa atin. Ito yung dapat nating gawin. Ano po, na tayo po ay ibabad natin yung ating sarili sa pananalangin at sa pag-aayuno. Napaka-importante po nito. Bakit? Ano po yung nakasulat sa Matthew chapter 4 verse 1 to 3? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kung ang ating Panginoong Hesus po, hindi siya nakapag-ayuno at nanalangin, ano po, ano kaya ang mangyayari sa kanya nung dalhin siya ng Espiritu sa ilang? Magtatagumpay ba siya o hindi? Tandaan po ninyo dito, katawang tao po siya.
kung ano ang ating nararanasan niya po. Nagugutom, napapagod, nararanasan niya po yan. Pero dito, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Nag-fasting po siya, nag-ayuno siya, nanalangin siya for 40 days and 40 nights. Wala pong ginawa dito ang ating Panginoon kung hindi po kausapin ang Ama. Manalangin po siya. Sa panahon po natin, ang prayer and fasting po natin dito, hindi po yung nasa bahay ka lang, hindi ka nagtatrabaho. Dapat po, nakasentro po ang Diyos na babasa tayo. Pinag-aaralan natin, minemeditate natin ang salita ng Diyos, nakikipag-usap tayo. At hindi lang po tayo ang nagsasalita kung hindi pinapakinggan natin kung ano ang mensahe ng banal na Espiritu sa atin. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Jesus, nung dalhin po siya sa ilang ng Espiritong ito, at nandun si Satanas, naghihintay po siya para tuksuhin siya. Pero ano na ang nangyari? Sino ang nagtagumpay? Ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil punong-puno siya ng presensya ng ating Panginoon. Alam po ninyo, kapag puno tayo ng salita ng Diyos, puno tayo ng presensya ng ating Panginoon, kahit ano pong mga tukso na yan, kaya po nating labanan yan. Kaya po nating tanggihan. Si Joseph, bilang pong napakabata, macho po siya. Kinuha siya ni Potiphar at yung asawa ni Potiphar, lagi po siyang pinagtitripan. Lagi siyang tinutokso. Bakit hindi natukso si Joseph? Bakit? Dahil lagi siyang nakikipagniig sa ating Panginoong Jesus. Si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan, bakit hindi sila sumuko doon sa mga pagsubok na naranasan nila? Dahil meron po silang maigting na pagkikipagniig sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Jesus, siya mismo, ipinakita niya po sa kanyang buhay, sa sarili niya, kung paano po napaka-importante yung pakikipagniig sa Ama, sa ating Panginoon bilang mga tao. Kaya po, tayo po ay nagiging malakas. Napapagtagumpayan po natin kung ano man po ang mga problema po na ating mga hinaharap. Kaya nga po dito sa Matthew chapter 26, verse 41, ang kwento po rito, nung malapit na po huliin ng ating Panginoon Diyos at ipagkanulo ni Judas, pumunta po siya sa Garden of Gethsemane. Isinama niya po si Peter, si James at saka si John. At dito po, nung nandun na sila sa hardin ng Gethsemane po, iniwan niya itong 3 ito. At siya po ay lumayo ng konti upang manalangin po siya. Dahil damang-daman niya po yung kabigatan sa kanyang sarili. Alam po ninyo, kapag may mga problema tayo, ang solusyon naman dyan ay yung makipagniig tayo, makiusap tayo, basahin natin po ang salita ng Diyos at sigurado ibibigay niya po kung ano yung hinihiling o ano man yung kailangan nating kalakasang espiritual. Kaya po ang ating Panginoong Jesus, 3 beses niya po ginawa ito. Nanalangin siya, bumalik siya, nakita niya yung kanyang mga, apostol. Si Peter, si James at saka si John, natutulog. Umalis na naman siya. Ano po ang sinabi niya dito? Kaya sinabi niya dito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Umalis po siya. Nanalangin na naman po. 3 beses niya pong ginawa ito. 3 beses niya rin dinatnan itong 3 ito na natutulog. Siguro po, sa akin lang, habang pinag-aaralan ko, kung itong 3 ito, si Peter, talagang nanalangin siya. Yung una pa lang sinabi ng ating Panginoon, watch and pray. Sabi po dyan, nanalangin po sila. Siguro nung dumating po itong mga huhuli kay Jesus, at itong si Judas, nandyan na rin. At ano bang ginawa ni Peter po dito? Nung makita niya yan, hindi ba kinuha niya yung espada? Tapos, tinaga niya yung tenga ng isang sundalo? Kung nanalangin po dito si Peter, sa akin po ito, hindi niya magagawa yon. Bakit? Kasi meron po siyang kapayapaan. At alam niya yung merong Diyos na magkokontrol sa kanya. Kanya, tayo po, napaka-importante nito eh. Ano man po yung ating mga ginagawa, dapat po katulad tayo ng mga cellphone natin na kapag nalolobat po yan, ano ang ginagawa po natin? Kinukuha po natin yung charger, ilalagay po natin yan, ipa-plug po natin sa source. Ano po yung source?
yung AC, yung alternating current na sinusupply ng Angeles Electric Corporation. Ipa-plug po natin doon yung pong ating charger at i-connect natin naman yung pong cellphone natin. Ma-recharge po yan. Tayo bilang mga mananampalataya, kailangan po nating mag-recharge. Amen po ba? Kaya nga po dito, ano ang sabi? Watch and pray. Ano ba yung dapat nating bantayan? Ang puso po natin. Bakit? Ang sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen po ba? Sa lahat po ng ginagawa natin, nandito, nanggagaling po lahat yan. Sa puso po natin. Kaya watch and pray. Kailangan po natin ito. Sa panahon po natin ngayon, nagtataasan po ang lahat. Ang gasolina, tataas na naman. Ang crudo po, gasolina, tataas na naman. Ano po? Nangangamba tayo. Yung iba, pumipila na kahit mahaba pa. Ano po? Bakit? Hindi na ba mauubos yung gasolinang ikakarga mo mamaya? Mauubos din po yan. Ano po? Pero kung meron po tayong pakikipagniig, yung intimate relationship po natin, alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Siya po yung great provider po natin. Ano po ang laging ginagawa ng ating Panginoon? Jesus often retreated to quiet, solitary places to recharge with God. Sa Mark chapter 1 verse 35, ito po yung kanyang laging ginagawa. Kung babasahin ninyo ang gospel, ang Mark, dito chapter 1 verse 35, dito po, bago ginawa ng ating Panginoong Jesus na mag-ministry po siya, ano ang ginagawa niya? Very early in the morning, sabi po, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Tayo po, yung pagpunta po natin dito sa church upang sumamba po tayo, kanina bang pagkagising po natin, nanalangin ba tayo? Nag-pray ba po tayo? Pinasalamatan po ba natin ang Diyos? Sa buong magdabag, iningatan niya tayo. Yung kapayapaan niya, pagpunta natin dito, nagpasalamat din ho ba kayo na nakarating kayo dito ng payapa, walang nangyari na aksidente? Ang dami pong itinuturo sa atin. Very early in the morning. Maaga pa. Wala pa yung sikat ng araw. Ito na po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Nakikipagniig na po siya sa Ama. Upang malaman niya kung ano yung will, ano ba yung paggagawa, ano ba yung mga pamamaraan, ano ba yung kanyang sasabihin. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Sa Luke chapter 5 verse 16, dito rin po, nagpagaling ang ating Panginoon. Pagkatapos niya nagpagaling, ano po ang ginawa niya? But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Sa Matthew chapter 14 verse 23, ito po yung kwento ng feeding of the 5,000. Yung 5 tinapay at 2 isda. Pinakain niya po itong 5,000 ito. At pagkatapos niyang nagturo, pinauwi na niya yung mga tao. Ano ang kanyang ginawa? Siya ho ba ay nag-relax? Hindi po. Ano ang sabi diyan? After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Tayo po, sa umagang ito, tayong lahat na nagmi-ministry, may ministry po tayo sa bahay-sambahan na ito. Worship, leader ka, backup ka, musician ka, usher ka, tech ka, coordinator ka. Paano po natin inimpisahan ang ating mga ministry? At pagkatapos ng ministry na ito, ano ba ang ginagawa natin? Kakain na ba tayo kaagad? Hindi ba natin dapat tularan kung ano ang ginawa ni Kristo? Magpasalamat tayo, manalangin tayo, binigyan niya tayo ng kalakasan upang magawa po natin ang mga ministry na kanyang ipinagkatiwala po sa bawat isa't isa sa atin. Madalas po, complacent tayo. Pagkatapos ng ministry po natin, anong ginagawa natin? Nagkukwentuhan na po tayo. Dapat po, tularan natin kung ano ang ginawa ni Kristo. Maliit na bagay na ministry na alam na pinagkatiwala ng Diyos sa atin,
dapat marunong po nating ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Marunong po tayong magpasalamat. Marunong po tayo na hingin po natin anuman po yung ginagawa natin, yung karunungan, yung kalakasan na nagmumula po sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, lagi natin nasasabi o naririnig, kung wala ang ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Dapat lang pala natin pasalamatan ang ating Panginoon. Dapat lang nating i-honor sa lahat po ng ating mga naa-accomplish sa buhay po natin. Amen po ba? Jesus withdrew to solitary places to connect with God, seek guidance, and recharge. Jesus prayed all night because of an important decision. Ito po, ang dami po nating mga ginawang mga desisyon. Ako po, na-experience ko ito. Dahil bilang pong mga administrator sa eskwelahan po natin sa likuran, kapag may mga problema po na ilalapit na po sa akin, ang una ko pong ginagawa, Lord, problema po ito. Hinihingi ko po yung guidance ninyo, yung solusyon po ninyo dito. Ano po? Sinasabi pa lang po sa akin yan. Binabanggit pa lang yan sa akin. Nire-report pa lang sa akin yan. Pag uwi ko po, nananalangin na ako. Hinihingi ko po yung talagang way, yung pamamaraan ng Diyos. Ano po? Napaka-importante po na sa lahat po ng ating mga decision makings, kasama po natin ang ating Panginoong Yesus. Huwag po nating minamaliit yung kakayanan ng ating Panginoong Yesus. Huwag po nating minamaliit yung hingin mo, yung magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos na talagang wala ka naman magagawa eh. Hingin mo kung ano yung karapat-dapat doon sa mga sitwasyon na yan. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, noon pong pinili niya yung 12 apostoles. Ano po ang ginawa niya? Sa Luke chapter 6 verse 12 to 13, one of those days Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Spent the night praying to God. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them. Tandaan po ninyo, maraming disipulo po ang ating Panginoong Hesus nung kapanahunan niya. Tayo pong lahat sa kasalukuyan ngayon, disipulo po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Pero 12 lang po yung pinili niya out of 500 o libo-libo pong mga disipulo niya. Out of thousands ng mga disciples po ng ating Panginoon, 12 lang po yung kanyang piniling maging apostoles. Apostol. Amen po ba? Yung 12 apostles po. Amen. Naunawaan po natin, hindi po sila disipulo. Opo, galing sila. Naging disipulo po sila. Pero pinili sila na maging apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga po itong desisyon na ito, pinakita lang ng ating Panginoong Jesus bilang tao, na naririto po sa mundong ito, kailangan niya yung wisdom, yung knowledge, kung paano siya pumili ng mga apostoles na makakasama niya. Kaya po dito sa ating bahay-sambahan, yan po yung ginagawa po namin. Palabunutan po sa amin. Palabunutan. Hindi po yung by appointment o i-appoint mo. At saka yung election noon po dito sa church, pag pumili po ng mga deacons po noon hindi po elders, deacons. Ano po yan? By voting po yan. Election. Kaya nga po, parang nasa labas din, inimboto mo na Inimboto mo na kasi iningaya sa hantam. Ganyan. Kaya nga, pag hindi mo binoto, may sama pa ng loob. Kaya hindi po maganda yan napakaganda po itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, noong si Judas, po ang ginawa diyan ni Judas? Naghudas po siya, di ba? Inudas niya si Jesus. Kaya noong itong si Pedro, tumayo po siya. Dapat na natin palitan yung iniwan o yung binakante ni Judas na posisyon. Kaya nga po nanalangin sila. Meron 2 dito na candidate. Sino po yan?
Dito po mababasa po natin yan sa Acts chapter 1 verse 23 and 26. Bago ko po basahin yan, just like Jesus, the apostles prayed together when facing crucial decisions, seeking God's guidance. Ano po? Si Jesus, noong pumili siya ng 12 apostol, nanalangin po siya. Magdamag po. Ngayon, ito pong mga apostoles niya ito, noong pong nagkulang na sila ng isa dahil naghudas nga po si Judas, ano po? Ano ang ginawa nila? Nanalangin din po sila. Sa Acts chapter 1 verse 23-26, so they nominated 2 men. Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these 2 you have chosen to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs. Then they cast lots, and the lot fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. Ano po? Hindi po natin alam kung anong klaseng lots po yan. Pero karamihan po ginagawa, hindi ba yung parang ano ba yun? Truth and consequence? Yung may bote, tapos yung ulo, paiikot po yung ano na yan. Kung kanino po tumama, huminto yung ulo, yun yung mapipili. Pero sa atin po dito, palabunutan. Dahil wala pong makakapag-control niyan. Halimbawa po ni Pastor Manny, yung anak po ni Brother Eddie Villanueva, yung humabol ng mayor sa Bulacan, hindi ba nag-tie sila nung kalaban niya? Tapos po ang ginawa? Toss coin. Alam ko, ilan po yun na mga nung nakaraang eleksyon na nag-tie pero nag-toss coin po sila. Natural, pag hinagis mo ng ganyan, umiikot yan, walang magko-control yan. Hindi natin pwedeng kontrolin yan. Kung bumagsak man yan, yun lumitaw, siya po yung panalo. Nanalo po yung anak ni Brother Eddie Villanueva. Hindi po natin alam kung ano yung pinili niya, kung krus ba o kara. Pero ang Diyos na po ang pumili nun. Ito po, itinuturo po sa atin. Ano man po yung mga desisyon ninyo ngayon? Isaalang-alang po ninyo, i-priority po ninyo ang ating Panginoong Yesus. Alam po ninyo, kapag meron ka talagang maigting na pakipagniig sa ating Panginoon, lagi mo siyang binibigyan ng importansya sa buhay mo. Kahit na maliit na bagay po yan. Kahit na anumang aspeto ng puso mo o ng iyong buhay, lagi yung priority ang Diyos. Amen po ba? Let's make prayer our first step, not our last resort, like Jesus did. Huwag na po natin gawin muna yung atin pong gustong gawin. At pagkatapos, kapag pumalpak tayo, Lord, pwede pong sopan mo ko. Ang Diyos naman po natin, hindi naman siya bengatibo . Ang haba ng pasensya niya po sa atin. Yung pag-ibig lang niya po, pinapadama niya lagi sa atin yan. Kaya nga po dito makita natin kung ano po ang naibibigay o pakinabang nang meron tayong maigting na pakikipagniig sa ating Panginoong Yesus. Nagiging tama po lahat yung gagawin at mga desisyon po natin. Kaya nga po, si Jesus, nung pumili siya ng 12, yung mga apostoles niya po, noong pumili sila, hindi sila nagkamali. Hindi sila nagkamali. Kaya nga, napakasarap po yung merong kang maigting na relasyon sa ating Panginoon. Hindi ba masarap yun? Yung bang magaan ang iyong pakiramdam? Maalwalas, merong kapayapaan, ang ating buhay. At tuwing meron kang gagawin, napakagaan lahat. Dahil ang Diyos po lagi nakaantabay sa iyo. Amen po ba? Pangalawa po, be like Christ in intimacy with God because Jesus frequently spoke about the Father. Sino po sa atin dito yung na-in-love na sa isang tao? Pag na-in-love ka, lagi yang bukang bibig mo. Di ba?
Tayo po ba ay in love kay Kristo? Kung tayo po ay in love, dapat lagi natin binabasa yung love letter niya. At yung love letter na yan, dapat lagi nating naikukwento yan ang bukang bibig po natin. Amen po ba? Doon po naririnig ko, marami po ako naririnig, hindi nila alam kung paano ang mag-share o ibahagi ang mabuting balita. Ano po? Bakit ka nahihirapan? Katulad lang po yan ng pag-aaral natin sa school. Hindi ka papasa kung hindi ka nag-aral. Hindi mo masasagot yung mga tanong kung hindi ka nag-aral. Tayo po bilang mga mananampalataya, para po tayo ay merong ma-share. Sabi ko nga, pag may nagtanong sa iyo, born again ka? Pag sinabi mong, wah, hihinto ka na lang ba doon sa sinagot mong, oo, ako ay born again? Dapat po, maipaliwanag natin kung ano yung ibig sabihin ng salitang born again. Unang-una, hindi po religion ang born again. Ang born again, yung isang tao na masama, nakilala niya si Kristo. Naunawaan niya kung ano yung pagmamahal ni Kristo sa kanya. Dapat po na ipapaliwanag po natin yan. Ano po? Bakit? Bakit natin dapat maipaliwanag at kaagad natin na papaliwanag yan, na isasagot, na isishare natin? Kasi nandito sa puso natin yan. Laman ng puso po natin yan. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Hesus, nung nandito po siya sa lupa, ano ang laman ng puso niya? Hindi ba yung will ng Ama? Kung ano yung pinagagawa niya? Yun po yung kanyang chinicheris sa kanyang puso. Yun po yung lagi niyang, pinagmumuni-munihan at nagagalak siya every time na kanyang naisishare ang pinagagawa ng Ama sa kanya. Kaya nga po dito, ang dami pong mga verses pero hindi ko po babasahin yan. Pag-aaralan lang po natin kung paano po ang ating Panginoong Hesus, kung paano niya po lagi itong sinasabi o kanyang ibinabahagi. Una po, on the Father's nature, authority and unity with the Son. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 11 verse 27, John chapter 5 verse 19, ang 30, John chapter 10 verse 30, chapter 14 verse 9 to 10. Basahin po ninyo yan. O kaya mamaya po, i-replay ninyo, panoorin po ninyo uli. Yung iba sa inyo, pinipicturean na po yan. Buksan po ninyo yung Bible at saka po ninyo pag-aralan. Yung John chapter 14 verse 28. Ano pa po yan? On the Father's love. Yung love naman po, yung care at yung provision. Sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang verse 26. Mababasa po natin dyan. Jesus teaches to pray to our Father and highlights that the Father feeds the birds, emphasizing His care for believers. Dito po itinuturo sa atin, yung mga ibon na yan, na nasa himpapawid, lumilipad yan, hindi naman nagtatrabaho, hindi nag-iimbak ng kanilang makakain. Bakit sila nabubuhay? Dahil mayroong isang Diyos na nag-aalaga po, nagpapakain sa kanila. Tayo pa kayang mga tao? Amen po ba? Sa Matthew chapter 10 verse 29 hanggang 31 and Luke chapter 12 verse 32, Jesus reassures His followers of their immense value to the Father, stating it is the Father's pleasure to give them the kingdom. Sa John chapter 14 verse 23, Jesus states that those who love Him will be loved by the Father and they will make their home with them. Ano po yung susunod? Ano po yan? On the Father and the way to salvation. John chapter 6, kung paano po dyan sinishare ng ating Panginoon, sino ba yung daan para sa kaligtasan? Lagi niya po sinishare yan kahit saan siya pumunta. Dapat tayo rin po, ganyan din po ang ating ginagawa. Amen po ba? Sa John chapter 6 verse 37, Jesus affirms that all the Father gives Him will come to Him and they will not be cast out. John chapter 14 verse 6, very familiar na verse po yan. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi po ng ating Panginoong Hesus. Itinuturo, sinishare niya po yan.
Ano pa po yun? John chapter 20 verse 17, Jesus calls God my Father and your Father. Dapat po, ito yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Ano po yung dapat sa atin? Destined tayo para maging katulad ni Jesus, ni Kristo. Dapat po, yan po yung ating ginagawa sa ating pamumuhay po sa kasalukuyan. Amen po ba? On the Father and the Holy Spirit. John 15:26, Jesus states that He will send the Spirit of truth who proceeds from the Father. Dito po makikita natin kung paano ang ating Panginoong Hesus sa buong buhay niya po. Dito sa mundong ito, wala siyang ginawa kung hindi pagyamanin kung ano po yung ipinapagawa sa Kanya ng Ama. Dapat tayo rin po ganito. Amen po ba? Tana po malamarine, ken panahunay ni malapit na po datang inggino. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Sabi nga po ng MC po natin, tingnan natin po yung ating upuan. May mga bakante po yan. Yan po ay para sa ating mga kanya-kanyang mga pamilya kung hindi pa po natin sila kasama na nananambahan o hindi pa nila kakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Responsibilidad po natin na i-share po natin. Dapat may kagalakan tayo. I-desire po natin sa puso po natin na yung mga bakanting mga upuan po na yan, ang mga kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan po natin. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya huminto na nangaral. Kahit na binabatikos pa siya. Kaya ito po yung ipinakitang magandang halimbawa po sa atin. Kapag meron po tayong intimate relationship po sa ating Panginoon at kung paano po na tayo po ay masaya na lagi po nating ikinukwento yung mga ginawa po ni Kristo ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Saan po natin mapapag-aralan yan? Saan po natin makikita yan? Alam po ninyo, sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, ang sabi po diyan, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Yung bang mga utos po ng ating Panginoon ay nasa puso ba natin? Mahalin mo ang iyong kaaway. Nasa puso ba natin yan? O yung gusto lang nating mahalin? Ano po utos po yan? Maging mapagpakumbaba tayo. Nasa puso ba natin yan? Mapagpatawad po tayo. Nasa puso ba natin yan? Ang sabi po kasi diyan, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Ituro mo rin yan sa inyong mga kanya-kanyang mga anak. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Amen po. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo? Mag-umpisa nung makilala ninyo siya. Ano ba? Ikinuwento na po ba ninyo ito sa inyong mga anak? Madalas po, siguro hindi naman kayo nagsasawa sa mga tinetestimony po namin, tinetestify namin kung gaano po kabuti ang Diyos sa bahay-sambahan na ito. Noon po, hindi ganito ang bahay-sambahan natin. Ang bahay-sambahan po natin noon, electric fan po lahat yan. Ceiling fan. Nakabukas ang mga bintana. Mainit. Pinagtsatsagaan. Pero, ito pong yung mga pinag-uutos po ng Diyos na ating pinag-aaralan, sinunod po namin. Sinunod po ng senior pastor po natin. Ibinaba niya po sa amin. Itinuro niya sa amin. Kami naman po, itinuro din namin sa inyo. Dahil ito po yung utos. Ito yung standard ng Diyos. Sumunod po tayong lahat. Ginawa po natin. Hindi po kami nang hinawa. Hindi po tayo nang hinawa. Hindi tayo nainip. Hindi po tayo, anong tawag nito? Kempamangan etamesuya.
Minahal po natin yan. Chineres po natin sa puso natin. Kaya nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito. Tumutulong po tayo kahit hindi po natin sila under sa organization po natin. Marami po tayong tinulungan. Yan naman po yung utos ng Diyos. Ano po? Ito ho ba ay naikukwento ho ba natin? Dapat hindi lang po dito, pati sa mga anak po natin. Ikwento po natin ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Para po sila makita nila kung gaano kabuti, katapat ang Diyos po natin. Ano pa po ang sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 9? But watch out, be careful never to forget what you yourself have seen. Sabi po diyan, ano po, tinutukoy po dito yung mga Israelita. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. Ano ba ang ginawa ng Diyos ni Yahweh sa mga Israelita? Magbuhat nung ilabas sila sa Ehipto hanggang naglalakbay po sila sa disyerto hanggang makarating po sila sa promised land. Ano ang ginawa ng Diyos? Ang dami pong himala dyan. Ano po? Yung hinati lang ang Red Sea. Pagkatapos nilang nakalipat, ano po ang nangyari? Sumara ulit. Kailangan nila ng pagkain, binigyan sila ng pagkain, hindi basta-basta pagkain, kung hindi yung pagkain na galing sa langit, yung mana. Kailangan nila ng karne, umulan po na napakaraming pugo. Binigyan sila. Kailangan nila yung pong tatakip sa kanya, silungan. Dahil mainit sa disyerto, binigyan po sila ng pillar of clouds. At sa gabi, dahil malamig, madilim, binigyan din po sila ng pillar of fire na nagbibigay ng liwanag sa kanila, nagbibigay po ng init sa kanila para hindi sila lamigin. Yan po yung sinasabi rito, ikwento niyo, huwag ninyong kalilimutan. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa inyo, sa kanya-kanya ninyong buhay, sa kanya-kanya po nating pamilya? Ano ang ginawa ng Diyos? Dapat po natin ikwento yan. Ibahagi po natin. Amen po ba? And be sure, sabi po dyan, doon muna ako sa, do not let these memories escape from your mind as long as you live. Amen po ba? Masalaya po kaya katamo. Habang tamong mabiyeta mo at intang pangisnawa, meron tayong hininga. Binibigyan pa rin tayo ng hininga ng Diyos. Huwag nating kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Ikwento natin, ipatutuo po natin. Amen. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Hindi lang po sa mga anak natin, kung hindi pati doon sa mga apo. Amen po ba? Kaya noon, hindi ko po makalimutan ito nung dinidisciple kami ni Pastor Nat Ramos. Nakwento niya po, noong unang panahon, kapag ang mga matatanda ay nagkukwentuhan, yung mga anak po nila nandiyan sa pagitan ng paa nila. Nakikinig po yan. Habang nagkukwentuhan po yung mga matatanda. Kaya itong mga batang ito, alam nila kung paano yung kanilang mga magulang, ano yung kwento nila at kung paano sila nandoon sa sitwasyon na yon sa kasalukuyan. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Pasa-pasa po yan, ipapasa po natin yan. Kaya dito po makikita natin na napakasarap po. Naalalahanin po natin yung mga nakaraan. Ito yung kapag inaalala mo yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay po natin o dito sa pamilya po natin, dito sa Calvary Temple, mamamangha ka na lang. Kapanahunan ng pandemic, nakabili tayo ng mga lote. Kapanahunan ng pandemic, makikita po natin kung paano ang bawat isa't isa sa atin, lumago po sila. Dito po nakita namin, dahil araw-araw nasa church po kami, yung mga kapatid po natin na may mga negosyo, nakakapagtrabaho pa sila, yung mga tithes and offering po nila, dinadala po nila dyan.
Sila mismo. Dapat yun, maalala po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Kung paano tayo ay naging matibay sa ating pananampalataya. Hindi tayo naging maramot sa Diyos. At ngayon, naririto po tayo sa sitwasyon na ito. Mabuti po, tapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Ano pa po yung dapat nating gawin? Sa Mark chapter 16 verse 15, ang sabi po diyan, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kung tunay nga po na chine-cherish natin ang mga commandments, ang mga utos ng ating Panginoon, ito po, Great Commission po ito. Ito po yung napaka-importante na ibinigay na ministry po sa atin. Ano po? Yung go into all the world and preach the gospel. Ipagsabi mo, ipagmalaki mo, ikwento mo. Ikwento po natin kung gaano po katapat ang Diyos even sa panahon na ito na may mga gera pa, nagtataasan na ang lahat-lahat. Gaano ba katapat ang Diyos sa bawat isa't isa po sa atin? Hindi niya tayo pinabayaan. Amen po ba? Ito po, make disciples. Make disciples. Ano po? Baptizing them, sabi po, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Ano po yung pinakaano dyan? Teaching them to obey. Turuan ninyo sila kung paano sila sumunod sa lahat ng mga bagay na aking pinag-utos sa inyo. Ano ba ang pinag-uutos po ng ating Panginoon? Dito lang po yung ating topic, yung tema po natin. Pinag-uutos po ng Diyos yan. Amen po. Magmahal, magpakumbaba, magpatawad. Ano ba yan? Itong pinag-aaralan po natin, yung magkaroon tayo ng intimate relationship po natin sa ating Panginoon. Yung lagi tayong magkaroon ng communion sa ating Panginoon. Yung lagi nating ibalita. Huwag tayong magsawa. Ano po? Sa kakashare. Amen po ba? Alam po ninyo kung minsan, tayo po ay nadi-discourage dahil kapag tayo po ay nagsishare, walang gustong makinig. Ano po? Umaalis yung iba. Kung may natira po dyan, yan lang po yung itinalaga ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo. Amen po ba? Kung nakinig sila lahat, salamat sa Diyos. At katulad ng ating pinag-aaralan, pagkatapos po nating nag-share kung ano man yung ginawa natin, mananalangin tayo. Pasasalamatan natin ang Diyos. Dahil po binigyan niya tayo ng karunungan, ng kalakasan, ng lakas ng loob para makapag-share. Ibabalik pa rin po natin yung papuri sa ating Panginoong Yesus. Yan po yung laging ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Amen po. Kaya nga po, dito sa Acts chapter 1 verse 8, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. But you will receive power. Napakasarap po na maranasan po natin. Sino po yung nag-aasam dito na maranasan niya po ang banal na Espiritu? Ito po kasi yung power, ito po yung kapangyarihan na talaga pong ma-share po natin ang kabutihan ng Diyos. Kahapon po meron po akong napanood sa Facebook ba 'yon o TikTok. Merong isang babae po. Siya po ay born again. Sumakay siya sa isang jeep. Pagkatapos humingi po siya ng kapahintulutan sa mga nakasakay na kung pwede niyang i-share ang mabuting balita. Tumango po, nag-yes yung mga inumpisahin niya po. Napakaganda po ito. Ito po yung sinasabi dito. Ito po yung pinag-aaralan natin. Kapag talagang nasa sa iyo si Kristo, yung salita, yung mga pinag-uutos niya, chine-cherish po natin, hindi pwedeng hindi natin ibabahagi yan.
I-share po natin. Salamat sa ating mga kapatid po na ito po ay ginagawa nila. At dapat po tayong lahat gawin po natin ito. Ito po yung mandato po natin. Amen po ba? Kaya nga po, ang banal na Espiritu, siya po yung magbibigay ng kapangyarihan po sa atin. Alam po ninyo, yung pong mahiyain natin, matatanggal yan. Ano po? Yako mo rin kanita, malamarin ako po. Pero niyang aranasan ke po, yung banal na Espiritu at saka po yung chinecheris mo, yung talagang binibigyan mo ng bigat, ng value, ng importansya. Ano po, yung salita ng ating Panginoon, yung mga itinuturo niya po sa atin, lalo na sa panahon na ito na malapit na ang pagdating na po ng ating Panginoon. Kailangan na po tayong kumilos, mga kapatid. Ano po, naligtas po tayo, niligtas tayo. Hindi po yan pansarili. Kung hindi po yan, dapat ibahagi din po natin. Amen po ba? We are empowered by the Holy Spirit to proclaim God's goodness and grace for salvation, proving our intimacy with God just like Christ. Uulitin ko po. We are empowered by the Holy Spirit to proclaim God's goodness and grace for salvation, proving our intimacy with God just like Christ. Kaya nga po, destined to be like Christ. Dapat po, nasa ano po natin yan? Nasa isip po natin yan. Alam po ninyo, kung ito po yung laging nasa isip po natin, destined to be like Christ. Yung pong espiritu ng stress, espiritu ng depression, ano po, hindi mananaig sa atin yan. Bakit? Dahil lagi tayong merong intimate relationship sa ating Panginoong Jesus. At hindi pwedeng isiksik ng kalaban sa atin yung mga espiritu ng depression na yan. Amen po ba? Sa mga kabataan po ngayon, ano po, yan ang number 1 na kalaban. Kaya dapat kumilos tayo. Dapat i-share po natin talaga yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo at panghuli, be like Christ in intimacy with God because Jesus fulfilled all the will of the Father. Jesus fulfilled, sabi po, all the will of the Father. Ano ba yung desire? Ano ba yung kagustuhan? Ano ba yung plano ng Diyos Ama na na-fulfill, na nagawa, natupad ng ating Panginoong Jesus? Ano po? Sa John chapter 4 verse 34, ano po ang sabi diyan? My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ano? Yung nasabi ko po kanina sa inyo, yung Mark chapter 16 verse 15, go into all the world. Ano po? Kaya po ang ating Panginoong Jesus, ito po yung ginawa niya. Ito yung itinuro niya sa kanyang mga apostol. Ano po? Kaya po, kahit na si Pablo, hindi po siya ang isa doon sa 12, ginawa niya rin po ito. Pumunta po siya sa iba't ibang lugar. Ano po? Pinreach niya, itinuro niya. Kahit po, naranasan niya yung nakasakay siya ng barko, inabutan siya ng bagyo doon, nasira yung barko, ilang araw siyang palutang-lutang sa tubig. Ano po, natukas siya ng venomous na viper po. Binato siya, nandun siya sa bingit ng kamatayan. Pero, yung umpong salita, yung utos ng ating Panginoon, dahil yun po yung nasa kanyang puso, walang kwenta po sa kanya yun. Kaya nga, yun po yung nagbigay ng kanyang kalakasan, ng katapangan niya po. Makikita po natin dito, yan din po yung ipinamuhay ng ating Panginoong Jesus sa lupang ito. Amen po ba? Napapansin ho ba ninyo kung saan tayo, saan natin dapat kunin po yung dapat nating ipamuhay o yung modelo o yung aral? Lagi po yan na kay Jesus. Kaya nga po napaka-importante, binabasa natin ito eh. Nandiyan po lahat kay Jesus. Si Jesus ba, noong pagod na siya o noong inaalipusta siya, pumasok ba sa kanya yung stress o yung depression?
Pumasok ko ba? Hindi. Bakit? Kasi nga meron siya maigting na relasyon sa Diyos. Lagi po siya nakikipag-communicate. At ano ang ginagawa niya? Lagi niyang pinagsasabi. Ano po? Yung assignment niya, i-share yung word. Kaya nga po, Jesus fulfilled all the will of the Father. Sa atin po kaya, ano yung will ng Diyos sa atin? Yung makita niya, natural, makita niya tayo. Bilang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, lumalago tayo sa ating pananampalataya. Nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Nagmarunong na tayong magmahal ngayon doon sa ating mga kaaway. Marunong na rin tayong magpakumbaba. Marunong na rin tayong magpatawad. Marunong na rin tayong magbigay sa Panginoon na hindi masama ang loob natin. Lagi tayong nagagalak. Amen po ba? Ano ba yung will ng ating Panginoon? Ang dami po. Masaya ka ba na nagpunta sa church dito? Para sambahin mo ang ating Panginoong Jesus? Masaya ka ba kapag ikaw ay nakikipag-fellowship sa iyong mga siyo? Masaya ka ba kapag ikaw ay nag-a-attend ng prayer meeting? Ang dami po ng gusto yung desire ng Diyos sa atin para po tayo ay lalo pang lumago sa ating pananampalataya. Ito ho ba, i-cherish po natin? Paulit-ulit ko po sasabihin. Importante po ito. Chinicherish ba natin ito? Yung mga utos bang yan ng ating Panginoon, nandito po sa puso ba natin? Sinasa puso po ba natin? Alam po ninyo kung ganito po tayo, chinicherish, wala pong malasibuyas na Kristiyano. Nasalita lang, nasasaktan na. Tumatalikod na sa pananampalataya. Pero kung chinicherish talaga natin, meron tayong maigting na pakikipagniig sa ating Panginoon, hindi po tayo magiging malasibuyas na Kristiyano kung hindi matatag po tayo. Amen po ba? Ito po kasi yung nagiging kakulangan natin. Ano po? Bilang mga mananampalataya, ano po? Lalong-lalo na kung nadidisiplina tayo. Alam po ninyo kung ako po natutunan ko, kung talagang mahal mo ang Diyos, chinicherish po natin yung kanyang mga utos. Ano, meron tayo talagang maigting na relasyon po sa ating Panginoon. Araw-araw, oras-oras. Kapag nadidisiplina ka, hindi sumasama ang loob mo. Kung hindi natutuwa ka pa, nagagalak ka pa, nagpapasalamat ka pa sa Diyos na merong nagdidisiplina sa iyo, unang-una ang Diyos. Pangalawa, yung mga ginagamit po ng Diyos, ng mga leaders sa atin. Naunawaan ho ba ninyo? Nagigets po ba ninyo sa salita natin ngayon? Gets po ba ninyo? Ano po? Kaya habang aking pinag-aaralan po ito, tama nga. Kung meron kang intimate, kung laging nasa isip mo, to be like Christ, destined to be like Christ. Ano man yung pagdinagdaanan mo sa iyong buhay Kristiyano, magiging matatag ka, hindi ka magiging tampuhin. Amen. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin na makita niya. Nag-grow po tayo. Ito po yung will ng ating Panginoon. Ano po? Sa John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Ano po? Sabi ko na po lahat. Ano ba talaga ang will? Sa inyo po, ano ba yung will? Ano ba yung gusto ng Diyos na makita po sa inyo? Mamuhay na may katuwiran. Mamuhay na may pagsunod. Mamuhay na may pagpapakumbaba. Mamuhay ng punong-puno ng pananalangin. Mamuhay ng nagbibigay ng oras sa salita po ng ating Panginoon.
Ang dami po kung ating pong pagmumuni-munihan lamang. Itong ating mga pinag-aaralan na ito, magiging matatag po tayong Kristiyano. Sa John chapter 8, verse 29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. The one who sent me is with me. Sino po ang nasa sa atin ngayon? Si Jesus, ang banal na Espiritu. Ano po ang sabi diyan? He has not left me alone. Iniwan ho ba kayo ng ating Panginoon? Ano man po yung mga naranasan ninyo sa kasalukuyan o even right now, iniwanan na ba kayo ng ating Panginoon? Ano po ang sabi niya? For I always do what pleases Him. Bakit hindi siya iniwanan? Bakit hindi tayo iniwanan? Kasi ginawa po natin kung ano yung nakakapagbigay ng kagalakan, ng katuwaan sa ating Panginoong Jesus. Sinusunod po natin kung ano yung gusto niya. Yung itinuturo niya. Amen po ba? Malinaw po ba yung verse na yan sa atin? Ano po? For always, sabi niya, for I always do what pleases Him. Bakit matagumpay ang ating Panginoong Jesus? Dahil sinunod niya po lahat yung pinagagawa sa Kanya ng Ama. Maliwanag po. Amen po ba? To be like Jesus, prioritize God's will. Let it guide your actions and decisions, and seek to please Him in everything. Amen. Amen. Sa Luke chapter 22, verse 41 to 42, and He withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ito po yung nandun na siya sa Garden of Gethsemane po. Yung 3 beses niya pong ginawa ito. Naranasan niya po yun. Pero dahil doon sa yung bilang tao, naranasan niya yung hirap, yung pighati po, yung sakit. Nanalangin siya. Hindi niya nakalimutan yon. Yung pagdating doon sa kahirapan na yon, lumuhod siya. Nanalangin, kinausap niya ang Ama. Kaya ang sabi niya po dyan, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Amen po ba? Sana ito po yung ating panalangin. Hindi po yung nasa ina po natin. Hindi po yung desire po natin. Kung hindi, yun po will, yung desire ng Diyos sa atin ang mangyari po sa ating buhay. Amen. Pag na-please po natin ang ating Panginoon, anong sabi ng John chapter 8 verse 29? Sabi niya, the one who sent me is with me. Hindi kanya iiwan. He has not left me alone. Bakit? Dahil po na-please sa iyo ang Diyos. Sinunod mo, ginawa mo ang kanyang mga utos. Amen po. Sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sa umaga pong ito, naunawaan po ba natin kung ano po yung will, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Ano ba yung kanyang ipinagagawa sa atin? Na dapat po nating gawin. Tapat ba tayo sa Diyos?
Sa mga ministry na pinagkatiwala niya po sa atin, tapat po ba tayo? Anong meron tayo ngayon? Tapat ba tayo sa Diyos? Ang sabi po dito sa ating binasa, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kahit na po, araw-araw tayo nasa loob ng bahay-sambahan, nakaluhod na nananalangin, kung hindi naman po natin ginagawa yung kalooban o yung pinag-uutos ng Diyos sa atin, hindi rin po tayo makakapasok sa langit. Yun lang mahalin mo, yung kaaway mo, marami pa pong nag-struggle sa atin. Yung patawarin mo ang iyong kaaway, ang nakasakit ng iyong kalooban, marami pa pong nag-struggle sa atin. Magagawa po natin yan kapag dinesire po natin kung ano po yung will, yung kalooban ng Diyos. Lord, kalooban po ninyo na ako ay magpapatawad. Kaya ngayon pa lang, kapatid, i-release mo na yung pagpapatawad na yan. Yan kasi yung kalooban ng Diyos eh. Amen po ba? Amen. Malapit na yung datangin Ginoo. Matuto po tayo dito sa mga pinag-aaralan po natin. Ano po? Hindi po yung narinig natin dito, pinasok natin dito, pagkatapos lumabas lang po dito. Dapat dito, sa puso mo. At pagkatapos nasa puso mo, ipamuhay mo, i-apply mo. Amen. 1 John chapter 2, verse 17. The world and its desires passed away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. Hebrews chapter 10, verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kailangan po natin na magpatuloy, magtiyaga, magtiis. At ito, kapag nagawa po natin, anuman po yung will, yung kalooban ng Diyos na pinagagawa niya po sa atin, ano ang sabi niya? You will receive what He has promised. Tandaan po ninyo, ang pangako po ng Diyos, tinutupad niya po yan. Hindi po katulad natin, pumapalya tayo. Ang Diyos hindi po kailanman pumalya po sa atin. Amen po ba? These verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Ang mga verses pong ito, mga talatang ito, hindi po tinuturo sa atin na pagtrabahuan po natin yung salvation. Ang itinuturo po dito sa atin, gawin natin, sundin natin. Sumunod po tayo, ipamuhay po natin. Ano nga pala ang kwenta na naririnig natin yung mga katuruan pagkatapos hindi naman natin sinusunod, hindi naman natin ina-apply, hindi naman natin nakikita sa ating sarili na ginagawa natin. Patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Ayaw mo magpatawad. Ilang beses mo na bang narinig ang pagpapatawad? Huwag po ninyong hayaan na lumubog yung sikat ng araw mamaya na hindi pa kayo nakakapagpatawad. Kasi yan po yung will. Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ano ang sabi niya sa Matthew 7:21? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino lang daw po yung makakapasok sa kaharian ng Diyos? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Maliwanag po sa atin. Malinaw yan po kaya katamo. Amen po ba? Amen. Huwag po natin sayangin yung oras po natin na nakaupo tayo dito ng 1 oras o mahigit sa 2 oras na wala po tayong natutunan o hindi natin in-apply sa buhay po natin itong mga salita ng Diyos. Hindi ko po salita ito. Salita po ng Diyos itong pinag-aaralan natin. At dapat ito makitaan po ng bunga sa atin mismo.
Amen po ba? These verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Instead, doing God's will is a sign of through faith. It's evidence po of a genuine relationship with Him. Kapag sinusunod po natin yan, yung pong will ng ating Panginoon, yung kagustuhan po ng ating Panginoon, yung kalooban ng ating Panginoon, ipinapakita po na, ito po yung senyalis na yung ating pananampalataya ay totoo. Totoong totoo. Yan po yung ebidensya ng tunay na relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang sarap po ng kanyang mga salita. Ano po? Tayo po ba ay natuto? Amen. Tandaan po ninyo, destined to be like Christ. Lahat po ng ating pinag-aralan na ito, dapat maging katulad tayo ni Kristo. Dahil si Kristo, yan po yung kanyang ipinakitang magandang modelo. Naging magandang modelo siya sa lahat po ng ating mga pinag-aaralan. Kaya dapat maging katulad po tayo ni Kristo. Amen po ba? Mag-review na po tayo. Be like Christ in intimacy with God. Jesus always communed with the Father. Jesus frequently spoke about the Father. Jesus fulfilled all the will of the Father. Intimacy with God will bring you through satisfaction in life. Intimacy with God will bring you through satisfaction in life. Amen po. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano na po kaya yung sitwasyon natin sa kasalukuyan? Yung intimacy po natin, yung relationship po natin sa ating Panginoon, gaano po ito kaigting? Gaano tayo kalapit na malapit po sa ating Panginoon? Suriin po natin yung puso natin. Ipasuri po natin ang ating puso sa ating banal na Panginoong Jesus. At kung meron man po siyang itinutuwid sa atin, magkaroon po tayo ng mapagpakambabang puso. Katulad po ng hiling po o ng sabi po ni Haring David, create in me a pure heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Alam po ninyo, dito si David, even itong ating inaawit na ito, as the deer, yung uhaw na uhaw siya sa presensya ng ating Panginoon. Si David, niya po ito, naranasan niya ito. Nung naisulat niya po ito, baka nandun po siya sa panahon na na-exile po siya, wala po siya sa Jerusalem. Na-miss niya po. Kayo ba namimiss pa ho ba ninyo yung presensya ng ating Panginoon? I-desire po natin ito. Kung ngayon po sa umagang ito po yung mensahe ng Diyos sa atin, gawin po natin ito. At mararanasan po natin kung gaano po kabuti, katapat at yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Habang tayo po ay siniserve ng